good evening. So this is your lesson on heating and cooling curve. So before we start our lesson, um I'm going to ask you to review your lesson on phase change na kung saan meron tayong dalawang equations na ginagamit, which are your Q is equal to mCAT, Q is equal to N change in enthalpy. So, etong mga ito, your M here stands for your mass, your C stands for your specific heat, your change in T stands for your change in temperature. Ibig sabihin ng change in T natin ay TF minus TI. Okay. So, dito naman sa second equation, si N stands for your mole or number of moles. And ito ay si heat of enthalpy. Nakadepende ito sa kung ito ay evaporation, kung ito ay melting, kung ito ay kung ito ay melting, kung ito ay evaporation, kung ito ay condensation, kung ito ay freezing. Depende yan. May kanya-kanya yan na value. So, meron tayong dalawa dito. Either siya ay heat of fusion or heat of vaporization. Sa heat of fusion, ginagamit ito for melting and freezing. Okay? Sa heat of vaporization naman, dun sa may boiling or evaporation and your condensation. So, therefore, your heat of fusion, it's for liquid to solid or solid to liquid. Dito naman sa may heat of vaporization, gas to solid or it's liquid to gas or gas to liquid siya. Okay, so tandaan niyo po ito, ang mga values na ito ay maibibigay naman sa atin. Okay, so kailan po ginagamit si QMCAT? Kailan siya ginagamit? Kapalan natin ng konti. Kailan siya ginagamit? This is used kapag there is change in temperature. Nadaan po natin yan. Kapag meron po tayong change in temperature, bumaba or tumaas yung temperature, ang gagamitin po nating equation ay si QMCAT. Next naman, kapag si Q na naman, kailan po natin po ito ginagamit? Kapag meron po tayong phase change. Kapag sa problem ay nakakita ka ng mga words na transform into steam, or condense, or nag-freeze into ice, or nag-melt into liquid, then, therefore, meron po tayong phase change na nangyari. Kaya naman ang gagamitin nating equation ay si Q na. Okay, so that's for the introduction for the review of our topic in the previous lesson on energy and phase change. Ngayon, i-apply natin ito ngayon sa ating topic na heating and cooling curve. Okay? So, meron akong graph dito. This is your heating and cooling curve. Kung nakikita natin dito, meron siyang iba't ibang segment, A, B. Okay? And, nakikita natin, meron tayong AB, meron tayong BC, meron tayong CD, DE, and AF. Anong ibig sabihin po ng mga ito? Bakit po ganyan yung shape niya? Bakit po ganyan yung direction? Bakit po ganito yung line graph? Okay, yung bawat segment na to ay may ibig sabihin niyang mga yan. Okay? So, ibibigay ko na lang. So, for this segment, na kung saan nakaslope yung line,
Ang ibig sabihin dito ay nagkaroon tayo ng change in temperature. Okay? So, kasi dito, temperature ito at energy. Energy naman dito sa may x-axis. So, habang ikaw ay nag-i-input ng energy, yung temperature ay tumataas. Tumataas yung temperature. Okay? And in the same way dito, habang nag-i-increase tayo ng energy, habang nag-i-increase tayo ng energy, tumataas din po yung temperature dito. Kaya siya ganito. Okay? And dito din sa may segment EF, habang mag-increase ulit tayo ng energy, what can you say about the temperature? Tumataas din po yung kanyang temperature. Ang tanong, ano naman ibig sabihin nung mga flat line dito? Ano ibig sabihin ng mga ito? So, ibig sabihin nito, meron naman tayong tinatawag na phase change. Okay? So, dito, phase change. What can you observe about the temperature as it absorbs energy? Habang nag-i-increase yung energy niya, di ba nag-i-increase yung energy na papunta dito, what can you say about the temperature? Ano yung temperature niya? Nag-increase siya ng energy. What can you say with the temperature? It stays the same. Naging constant lang siya. Okay? Because it's undergoing phase change. Tandaan po natin na kapag po meron pa tayong phase change, the temperature will stay the same. But it will collect energy hindi temperature. It will collect energy. Ayan, mag-absorb lang yan ng energy or magre-release lang yan ng energy. Pero wala pong nangyayari sa kanyang temperature. Okay? So, kailan lang po nagkakaroon ng change in temperature na? Kapag na-transform na lahat yung isang state into another state. For this case, this is solid to liquid. For example, mag-i-start lamang po na mag-increase ulit yung temperature kapag lahat ng solid ay na-transform na into liquid. In the same way dito, liquid to gas, mag-i-start lang ulit siya na mag-i-increase ng temperature kapag etong si liquid ay na-transform na lahat into gas. Okay? Kasi pero kapag hindi pa nauubos yung liquid, for example, yung water, kahit ibig sabihin, mag-i-stay lang siya na 100 degrees Celsius. Okay? For the case of water. Okay. So, ano pong nangyayari dito sa may phase change po na ito? Try natin. So, this is your melting. Dito din po nangyayari yung freezing. Dito naman po nangyayari yung evaporation. Dito din po nangyayari yung condensation. Okay. Tandaan po natin na as we go up, pataas na ganon, yun yung ating heating curve. Bakit po siya heating curve? Kasi nag-a-absorb siya ng heat. Okay? Nag-a-absorb siya ng heat. So, from here, ice ito, tumaas yung temperature, and then eventually, ano nangyari? Melting or freezing. Nag-melt siya. Kasi nag-absorb siya ng heat. In the same way, tataas din ulit yan, kasi nag-a-absorb siya ng heat, and then, eventually, nag-undergo ulit siya ng phase change. Ang tanong, is it evaporation or condensation? Pag heating curve, pag pataas. Pag heating curve, evaporation or condensation? It's evaporation. Okay? Kasi, kailangan ni liquid na mag-absorb ng energy para siya ay mag-evaporate. Okay? So, ma'am, paano naman pagka baliktad? Gamit naman po tayo ng ibang color. Try natin yung red. Ma'am, ano ibig sabihin pag pababa naman? Meron bang case na pababa? Paano pag pababa?
Okay? Anong mangyayari? So, mag-start ka naman dito. Okay? Mula sa mataas ang temperature, bumaba yung temperature niya kasi nag-release ng heat. Ano ibig sabihin ng pababa ng cooling curve? Sa cooling curve naman, nag-release siya ng heat. Therefore, yung temperature ay nag-lower. Okay? Since ito ay nag-release ng heat, anong process ito? Mali. It's exothermic. Okay? Dito naman, sa may heating curve, ang process niya ay endothermic. Okay? So, burahin lang natin yung iba para naman ma maayos ng konti. Ayan. Ayan. So, balikan mo natin yung cooling curve natin. So, nagpababa siya, bumaba yung temperature, and then eventually nag-undergo siya ng phase change. Ang tanong, sino sa kanilang dalawa? Is it the evaporation or condensation? Sino sa kanila sa cooling curve? Of course, your condensation because this is the one na exothermic. Exothermic means you are going to release heat. The same way, pagka na-transpose na yung yung gas na i-transform na into liquid, lahat-lahat na, ibig sabihin, that's the only time again na siya ay magdi-decrease ng temperature and then eventually magkakaroon ulit ng phase change. Dito naman na syempre freezing kasi it's exothermic and then eventually magiging ice. Kabaliktaran lang. Okay? So, yun ang kailangan yung tandaan. Tandaan ang concepts bago tayo mag-solve. Okay? So, I'm giving you few examples that you can work on para naman hindi kayo malito sa problem solving.